Sinisimula na ng Quezon City Police District ang paghahanda para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala naman daw na mamonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay sa natura aktibidad. Detalye sa report ni Mar Gabriel. 6,000 pulis ang ipakakalat ng Quezon City Police District sa mismong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Partikular nilang tututukan ang paligid ng Batasan Complex at ang kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan inaasahan ang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Bukod sa mga uniformadong pulis, magde-deploy din ang QCPD ng mga nakasibilyang tauhan. Magkakaroon tayo ng tinatawag na SIMEX, yung simulation exercises, communication exercises, at yung mga contingency planning. Nasa ganon, habang lumalapit yung petsa ng SONA ng ating Pangulo, tuloy-tuloy tayong nakapaghahanda. Bukod sa mga taga-QCPD, magpapadala din ng augmentation force ang NCRPO, maging ang Calabarzon Police at Police Regional Office 3 o Central Luzon Police. Makikipagpulong din ang QCPD sa iba't ibang militanteng grupo upang isaayos at maging mapayapa ang gagawing kilos protesta. Gaya sa mga nakalipas na SONA, hindi na maglalagay ng barbed wire at mga container van sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Maximum tolerance. Lagi nating sundin lamang kung ano yung nakasulat doon sa ating police operational procedures at yung maximum tolerance nga ay yun ang ating laging ipinatutupad. Nasa ganon hindi magkaroon ng problema o hindi magkaroon ng kaguluhan during that particular activity. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng mga otoridad kaugnay sa ikatlong SONA ng Pangulo. Sa ngayon, wala tayong namomonitor na seryosong banta sa gaganaping SONA ng Pangulo, but nevertheless, hindi tayo nagpapabaya and we do not let our guards down. Tuloy-tuloy ang pangangalap natin ng mga information and once na meron tayong makuha, mag-a-adjust yung ating security environment. Isang araw bago ang SONA, magpapatupad ng gun ban at liquor ban sa Quezon City. Patuloy namang pinag-aaralan ng QCPD kung gagamit sila ng signal jamming device sa mismong araw ng SONA. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At sa kaugnay na balita, ilang linggo na lang isasagawa na nga po ang ikatlong State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman puspusa na po ang paghahanda ng Kamara. Dadagdagan daw nila ang function rooms para magkasya ang lahat ng mga dadalo sa SONA. Detalye sa live report ni Vic Sominta. Vic. Sa July 22 na isasagawa ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng joint session ng mababang kapulungan ng Kongreso at ng Senado na isadaos naman sa Batasan Complex sa Quezon City. Bilang punong abala, puspusan na ang ginagawang preparasyon ng liderato ng Kamara de Representantes sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 ng kasalukuyang taon. Ang SONA ng Pangulo ay hudyat din ng opisyal na pagbubukas ng huli at ikatlong regular session ng 19th Congress. Sinabi ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na binilinan siya ni Pangulong Marcos Jr. na i-accommodate ang lahat ng mga bisitang nagnanais dumalo sa SONA. Inihayag ni Velasco na magtatalaga ang Kamara ng karagdagang functions room para ma-accommodate ang mga dadalo sa SONA. But we will open again additional rooms, function rooms to accommodate all these guests. And of course, media will occupy a bigger room also, the Nograles Hall, and we will provide the same facilities as before. Niliwanag ni Velasco na ang seating capacity ngayon ng plenaryo ng Kamara ay nasa 2,000 na lamang dahil sa ginawang renovations, kaya ang maaaring umupo sa loob ng plenary ay ang mga kongresista, senadora, mga VIPs na kinabibilangan na mga cabinet officials, miyembro ng diplomatic corps
at dating Pangulo ng Bansa. Ayon kay Velasco, lalagyan ng visual monitor ang mga functions room sa Batasan Complex para masaksihan ang sona ng Pangulo. Niliwanag ni Velasco ang Andaya Hall South Wing Annex ay para sa mga bisitang hindi ma-accommodate sa plenary hall, samantalang ang Nograles Hall ay para sa House of Representatives media at ang Andaya Hall naman ay para sa Senate media. You know, we have reduced the numbers of seats there, no? Because tinanggal na yung first gallery, di ba? So we have second and third remaining. So nawalan kami ng about 60 seats, no? That's why we have opened Romualdez Hall to accommodate this additional guests, and maybe one or two other rooms, other function rooms sa SWA. Ang North at South Wing lobby ng Batasan Complex ang magiging entrance ng mga VIPs na dadalo sa SONA, samantalang ang rear lobby naman ang magiging entrance ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA. Nagpaalala si Secretary General Reginald Velasco na mahigpit o dobleng seguridad ang ipapatupad sa mismong araw ng SONA at ang tanging papayagan lamang na makapasok sa Batasan Complex ay mayroong mga official invitations at yung accredited para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Balik sa inyo, Ali. Vic, ang tanong ko, wala bang ipatutupad na health protocol sa harap na rin itong flirt variant na mas nakahahawa daw, no, na bagong Omicron variant? At yung bago, STSS ba yun? Ang sinasabing bago rin na bagong infectious disease din. Streptococcal Toxic Shock Syndrome, STSS. Walang nababanggit na mga panibagong guidance sa health protocols naman. As of now, Ali, gaya ng pagpasok sa Batasan, wala pang pinag-uusapan tungkol sa mas mahigpit na health protocol. Ang tanging pinatutupad lang yung optional ang pagsusuot ng face mask. Pero hindi katulad ng mga nakaraang SONA na kailangan ka pang sumailalim sa antigen test o kaya PCR test bago makapasok sa Batasan Complex sa Ali. Oo. Vic, isa pang pinag-uusapan dyan kapag SONA, ay naalala mo no, naging issue yon na nagkaroon ng guidance na dapat ay payak lamang, no, sa gitna ng hirap ng buhay natin ngayon, maging payak lang ang kasuotan, hindi ka mukha no, na talagang rumarampa na parang may fashion show. Wala pa bang guidance doon? So far wala pa, Ali, dahil ang pinaka-final na siguro 1 week before the SONA. Pero kahit na gano'n ang sinabi noon pa man, Ali, hindi mapigilan itong mga VIPs natin, lalo na yung mga asawa ng mga mambabatas natin, ay lalabas talaga yung kanilang mga itinago at pinasadya na mga terno at terna na sinusuot sa araw ng SONA, Ali. Oo, at pabonggahan ng mga sasakyan na dala. O sige, parang Vic, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.